Sabihin mo nga sa katabi mo, wala ka na sa kadiliman. Nasa kaliwanagan na po tayo. Amen? Yan po ang ating title last week, no? From darkness to light. Inalis tayo ng Diyos sa kadiliman o kalagayang nasa kadiliman at nilagay tayo sa kaliwanagan. No? Pero this time po, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pagtatatag ng God's absolute watchtower. Sino po nakakaalam ng watchtower? Nakakita na po ba tayo ng watchtower? Yun po yung nasa pinakataas. No? It's para siyang lighthouse. Ano po? Alam niyo po ba, mayroong isang spiritual reality, no? Sa maraming tao, katulad natin, na hindi tayo aware. Maraming bagay spiritually na hindi tayo aware. No? Kahit ano pa yung kalagayan natin, mayaman, maraming pera, successful, no? Mabait, sumusunod sa mga magulang, pero lahat po tayo ay may dala-dalang kaunting darkness, confusion, emptiness, yan, sa loob mo, sa loob natin. No? At yung kaguluhan na yon na nasa loob mo, hindi lang siya basta emotional, na nasaktan ka. No? Ito po ay nakakaapekto sa isip, sa desisyon, at sa pamumuhay natin araw-araw. No? May binigay na paraan para ma-overcome natin yung mga bagay na yun. Sa pamamagitan ng pag-establish ng absolute watchtower ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay mo. No, meron po tayong pag-aaralan ngayon, tatlong bagay na nais ng Diyos. Una, paano natin nakikilala ang spiritual strongholds? Pangalawa po, paano itinatatag ang God's absolute watchtower? Pangatlo, paano tayo mamumuhay ng may spiritual focus at power? No? Sige po, simulan natin. Una, you need to recognize the strongholds in your life. Ano ba yung strongholds? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 12, hindi tayo nakikipaglaban sa laman at sa dugo. No, madalas tayo po ay nakikipaglaban, laman sa laman, dugo sa dugo. Pero sinabi ng Diyos, hindi po yun ang laban natin. No? Madalas akala natin ang problema yung tao. No, yung boss natin, yung pamilya natin, yung pera, yan ang madalas natin akala kalaban natin. Pero po, ang kalaban natin, ito yung stronghold na kumokontrol sa iyo. Pag sinabing stronghold, ito yung pattern na nandyan sa loob mo, na nabubuo dyan sa loob mo. Isa-isahin po natin, ano to? Fear. Sino po ang laging may daladalang takot? Iba-ibang klase ng takot. Takot na mawalan ng asawa, takot na iwan ng anak, takot na mawalan ng maraming bagay. This is our stronghold that controls us. Pangalawa po, paulit-ulit na kasalanan. Kahit ayaw mo namang gawin, pero paulit-ulit nangyayari. This is a pattern na we are not aware na ito na pala yung kumukontrol sa atin. Pangatlo po, kawalan ng pag-asa. Sa sobrang dami nating problema, ang masasabi mo na lang, ayoko na. This is our stronghold na kumukontrol sa atin. Ano pa? Self-hate. Kasi ganito ako. Kasi may problema ako. No? And then emotional numbness. Ito po, yung stronghold na to, ito ay matagal nang nakatanim sa atin. At mahirap na siyang alisin. Paulit-ulit na nakaka-apekto sa pag-iisip natin, even sa ating pagkilos. And we are not aware. Kapag hindi natin ito napansin, siya ang kokontrol sa atin. Itong mga bagay na to ang kokontrol sa atin. No? Meron po akong isang halimbawa. Kapag ang normal na tao ay nasa mataas na lugar, no, matatakot siya at lalayo kasi mataas. Sino pong takot sa heights? Pero kapag may distorted stronghold ka sa isip mo, ang takot nagiging desire na tumalon kasi wala ka ng pag-asa. So, yun po yung difference ng
may stronghold. May kumokontrol sa kanya. Kapag nakakita ka ng mataas na lugar, punta ka doon, hindi ka matatakot kasi try ko kayang tumalon para matapos na ang lahat. Ayan po yung kapangyarihan ng spiritual stronghold. Kaya sino yung kumokontrol sa atin? Ito po ay invisible, pero grabe yung epekto na to sa buhay natin. We are not aware. Kaya po ngayon, sa sandaling ito, tanongin niyo po yung sarili niyo. Lord, saang parte ng buhay ko may takot, may darkness, may kalituhan? Natin sulat niyo po. Then, that's gonna be your prayer topic. Lord, gusto kong makawala sa takot. Gusto kong makawala sa wala ng pag-asa sa buhay. Kasi baka yun yung kumukontrol sa atin, kaya hindi tayo nag-upgrade, hindi tayo nakakaalis sa kalagayan natin. Kasi may kumukontrol sa atin that we are not aware. So, unang-una po, bago natin i-establish yung watchtower ng Panginoon sa buhay natin, bago tayo makarating sa summit, we need to recognize, aminin natin kung ano yung meron sa loob natin. Ano yung kahinaan natin. Kaya po, no, pag humingi ka ng tawad, siyempre, sabihin mo muna yung kasalanan mo. No, kaya kailangan aminin natin sa Diyos na tayo ay nagkasala, na tayo ay mahina. Upang sa ganon, makakilos yung Diyos sa atin. Pangalawang punto po natin, itatag natin ang God's absolute watchtower. Ano po ba yung absolute watchtower? Genesis 1:26-28. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Imahe ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, imahe ka ng Diyos. Yung tao, iba yung tingin sa akin. Masama tayo sa paningin ng tao. Pero sabi ng Diyos, ikaw ay imahe ng Diyos. No, ang absolute watchtower, it is restoring your identity, yung image ng Diyos. Na nais ng Diyos na ikaw ay muling makabalik sa Kanya. That's life. No? Nilalang tayo ng Diyos, no? Ayon sa Kanyang imahe na may authority sa lahat ng bagay. Pero dahil po sa kasalanan, na-distort ang imahe na yan at pumasok ang kaguluhan. Dahil sa kasalanan, ano yung kasalanan natin? Ang hindi pagsunod sa Diyos, ang hindi paniniwala sa Diyos. Kaya pag nagtatanong ka, bakit ang buhay ko magulo? Kasi hindi tayo sumusunod sa Diyos. Maraming Kristiyano po, no, katulad natin, dumarating din sa pagkakataon ng pagkuluhan sa kanilang buhay. Dahil nawawala po yung connection natin. Wala tayong internet, hindi tayo makaabot sa nais ng Diyos. Kaya napaka-importante po niyan. Kaya po, kapag itinatag natin ang watchtower ng Panginoon, no, mare-restore tayo. Ang absolute watchtower ay restoration. Pagbabalik ng imahe at authority ng Diyos sa loob mo, sa buhay mo. Kapag naitatag na ito, humihina na ang kapangyarihan ng Diablo. Maraming kapangyarihan ng Diablo. Minsan kasi nakatuon lang po tayo sa mga pisikal na nangyayari sa buhay natin. But unang-una, yung stronghold na meron ka, hihina yan. Kapag na-establish na natin yung imahe ng Diyos sa buhay natin. At bumabalik po yung spiritual authority. Then, malaya na gagalaw o kikilos ang banal na spirito. Paano po ito itinatatag? Una, sa pamamagitan ng panalangin at praise. No? Yung pagkanta lang natin sa Panginoon, akala natin kumakanta lang tayo. But through our worship, our praise, na-establish po yung trono ng Panginoon sa buhay mo. Prayer invites God's presence. Kaya kung pag nag-pray ka, may iba na yung mood mo. Dadaan na yung pakaramdam mo. No? Kaya po, importante yung patuloy na panalangin. Pangalawa po is a verbal confession. May power ang sinasambit nating salita. Kasi po ito po ay may pananampalataya.
Kaya kapag sinabi natin, in the name of Jesus Christ, lahat ng pwersa ng kadiliman, umalis ka sa buhay ko. Pwersa ng kahirapan, umalis ka sa buhay namin. Pwersa ng galit, umalis. That's a verbal confession po. At may power po yun. No? Hindi ito po yabang na kaya natin na magsalita ng ganon. Ito po ay pagsunod sa authority ni Kristo. Sabi ng Panginoon, binigay ko na yung authority ko sa iyo. Mula sa langit, pati sa lupa. Pangatlo po, focus. Power of focus. Yung pananampalataya po natin na shaky o scattered, pinapahina niya po tayo. Pero ang pananampalataya na nakatuon sa Diyos, nire-restore na yung strength. Nire-restore na yung kalakasan. Kaya paano po natin yung gagawin, no? Kailangan natin manalangin. Kailangan natin kumanta sa Diyos. Pero ano naman po yung gawa o yung role ng Holy Spirit? Matthew 28:16-20, sinabi ng Diyos, all authority in heaven and on earth has been given to me. I-confess po natin, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ano pong hinahanap natin? No? Marami pa ba tayong kailangan? Ito na yung pangako ng Diyos. Kahit po marami tayong may talent, may pera, may magandang pinag-aralan, maganda po yan. No? Pero hindi yan sapat para baguhin ang mundo at ang puso ng tao. Kahit ikaw pa yung pinakamatalino, magaling dito sa bansang Pilipinas. Pinakamaganda, pinakagwapo. Hindi po yan yung way, no? Para mabago yung buhay mo. Only the Holy Spirit can empower us to do impossible. Kapag natatagpo ang watchtower, no? Kapag na-restore na yung imahe ng Diyos sa iyo, doon papasok yung healing, yung pagalingan. Spiritual healing, no? Yung kung tinatawag natin. And then restoration, babaguhin ng Diyos. May transformation na mangyayari po kapag sumunod tayo sa Diyos. Kaso po kasi pinapangunahan natin yung Panginoon. No? And then, the spiritual authority, mararanasan po natin. Then, pangatlong punto po natin, tatlong uri ng spiritual focus. No? Threefold concentration for our spiritual power. No? Makabasa po natin sa Revelation 8, chapter 3, verse 3 to 5. Una po, focus para maibalik yung lakas. Sino po nanghihina dito? Kailangan natin ng focus. Umaga or morning, ang pinaka-best time to get the power of focus. Bago ang ingay ng mundo o ng bahay, kailangan natin makapasok sa panalangin at sa salita ng Diyos. Ano po yung best time? Ang pagising natin ng umaga. Early in the morning. Kaya po si Jesus, gigising siya ng maaga para makapag-pray na siya. No, sa mga magulang dito, bago tayo gumawa, bago gumising ang anak natin, bago natin sila asikasuhin, we need to enter into prayer. No, yung ating pong mga magulang, may iba, alas 3 gising na, baka yun na po yung sign para pumasok tayo sa panalangin. Yun na yung pagtawag sa iyo ng Diyos para makapasok sa panalangin. Pangalawa po, focus para makita ang blessing. Hindi natin makita yung blessing because of our strongholds na kumokontrol sa atin. Pag-ising pa lang natin sa umaga, takot na tayo. Pero sabi ito, kailangan makita natin yung blessing. Kapag nakapasok po tayo sa panalangin, umaga pa lang, in the afternoon, we need to see the blessing. I-check po natin. Ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko? We need to confirm the blessing. Maraming blessing, kaso nga lang hindi natin nare-recognize.
Same thing with our stronghold. Pangatlo po, focus para makakuha ng answer, ng sagot. This is our night time. Kapag may lakas at malinaw ang blessing, darating ang sagot ng malinaw at ng may kapangyarihan. Kapag night time, ang ganda ng nangyari sa akin buong araw. Ay, hindi maganda yung nangyari sa akin buong araw. Pero ano tinuro sa akin ng Diyos sa sitwasyon na yun? That's answer. Pero kung pangit yung pagtingin natin sa sitwasyon natin the whole day, kinontrol po tayo ng ating stronghold, ng ating fear, ng ating doubt. Kaya importante po na i-build natin yung relasyon natin sa Diyos. Hindi mamaya, ngayon na. Bakit ka dinigising ng Diyos para sumimba? No? Para makita mo yung word ng buhay mo. Para makita natin kung sino ba ako. Ano ba yung purpose ng buhay ko? Bakit po ba ulit-ulit na lang nangyayari sa buhay ko? Kasi pattern po kasi yan eh. Pattern. Na we are sinners. Pattern na nandun tayo sa darkness. Pero when you recognize na nandun ka sa darkness and you need help, tumawag na tayo sa Diyos. Kilalanin na natin yung Diyos para makaalis tayo sa darkness. Kaya po, no, for our conclusion, start from the bottom. Lahat ng nasa ibaba, itataas ng Diyos. Romans 16:20. The God of peace will crush Satan's under your feet. Madalas, no, sinisimulan ng Diyos ang pinakamalaking gawain niya sa buhay mo kapag pakiramdam natin wala na tayong hawak. Kasi marami tayong hawak eh. Kaya ko to. No? Meron pa akong backup. Magkikilos ang Diyos kapag na-realize mo na wala ka na. Kaya pinasabi niya, start from the bottom. Eh ano kung ayaw ka na ibang tao? Eh anong wala kang friends? Doon ka gagamitin ng Diyos. No, huwag po tayong matakot magsimula sa baba. Doon madalas itinatayo ng Diyos ang kanyang watch tower. The victory comes when we recognize spiritual strongholds within ourselves. The victory comes when we establish God's kingdom watchtower in our heart. Hindi po ito physical na watchtower, nakataas tayo, wow, we are famous, hindi po. Napakaramdam natin na sobrang saya mo kahit wala ka naman. Yan po yung watchtower. Victory comes when you practice no concentration to restore strength, confirm blessings, and find the answer. Victory comes when we trust God even from the lowest point of your life, knowing He lead us to the highest. Kaya po yung Panginoon ang tinuturo niya sa atin, hindi tayo magyabang dahil alam niyo salita ng Diyos. Tinuturo ng Diyos na tayo ay mas lalong magpapakumbaba. Kahit anong ginagawa, inaapil tayo, pinapersecute na tayo, no? Magpakumbaba pa rin tayo. Kasi anak tayo ng Diyos. Kaya po, ulit ko, alalahanin o kilalanin natin yung kumokontrol sa atin. At isulat natin yun. At ipanalangin natin early in the morning. Pangalawa po, itatag ang kingdom ng Panginoon or God's watchtower. Ay mamuhay ng may focus at spiritual power. Ngayon po yung nais ng Diyos sa atin. Hindi ka lang mag-i-stay ng ganyan kasi gagamitin ka ng Diyos. Kaya ang prayer natin, Lord, send me to the place na kailangan ako. Kaya po, nawa, sa umaga pa lang, simulan na natin na tayo ay pagpapalain ng Diyos. Nasa atin po ang desisyon. Kung gusto mo maging maganda ang araw natin, simulan pa lang natin sa pag-gising natin sa umaga. Kaya po sabi sa ating worship last week,
No, kung ano yung ginagawa mo, iniisip mo early in the morning, that's your master. Yun yung kumukontrol sa'yo. Pero pag na-recognize mo na ano pala yung kumukontrol sa akin, Lord, alisin mo to. Kikilos yung Diyos sa atin. Hanggang tanghali, confirm natin kung anong ginagawa ng Diyos sa atin. And then, at night, magpasalamat tayo kasi we receive answer from the Lord. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa sabay-sabay po tayo makapasok sa absolute watchtower. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mensahe mo. Tatag mo ang absolute watchtower sa buhay namin. Alisin niyo po yung mga strongholds na kumukontrol sa amin, yung pattern, Panginoon, na hindi kami aware. Alisin niyo, Panginoon. Tulungan mo kami makapasok sa power of focus, concentration, Panginoon, sa panalangin. Tulungan mo kami na mas piliin na magpakumbaba, mas piliin na sumunod sa salita ng Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na overcome lahat ng pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Sa mga challenges, Panginoon, when we encounter people. Tulungan mo kami. Dalangin namin ang kapuspusan ng iyong banal na spirito. Hayaan mo, Panginoon, na kami mismo maranasan ang pag-restore ng imahe ng Diyos sa buhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mawasak ang kadiliman sa buhay namin. Lord, maranasan namin ang tunay na liwanag na nanggagaling kay Kristo. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat pamilya na narito. Dalangin ko, Panginoon, na ito yung oras, Panginoon, na wawasakin mo ang gawa ng Diablo, kahirapan, kawalan ng konsentrasyon sa salita mo, Panginoon. At pagpapalain mo kami spiritually, physically, financially, Panginoon. Pagpapalain mo kami. Lord, gamitin mo kami to testify only that Jesus is the Christ, solution to all our problems. Salamat, Panginoon, sa iyong papuri. Pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.